Niyo ako. Buksan natin ating mga banal na kasulatan dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo mula sa kabanata 22, talatang 34 hanggang sa mga sumusunod. Okay, sabi rito ng Gospel of Matthew chapter 22, beginning 34 up to the following verses, sabi rito, nagtipon-tipon ang mga Paraseyo nang mabalitaan nilang napatahimik nila si Jesus o napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila sa dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Mga kaibigan, mga magulang, mga kapanalig kay El Shaddai, pagpalain ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Malakas, mas malakas, at pinakamalakas. Kaya, sino naniniwala may gagawin ang Diyos na maganda sa buhay niya ngayon? Sino naniniwala may himala na magaganap ngayon sa atin? Okay, sige, itaas lang inyong mga dala-dala. Kung may mga dala kayo, mga langis, asin, tubig, mga dilantar na gusto nyong pagpalain. Alam nyo yung tubig, ha? Every gawain na kayo ay pupunta sa gawain ito, huwag ninyong kalilimutan magdala ng tubig. Alam mo ang kahalagahan ng tubig? Sa Ambel, kapag itinataas ng punong lingkod yun, lahat ng may pananalig at may pananampalataya, lahat ng iinom ng tubig na yon na may panalangin, lahat ng mahina ang katawan ay lumalakas, gumagaling, at may himala na ginagawa ang Diyos. Ganon din sa lugar na ito. Tuwing kayo pupunta sa gawain ito, magdadala kayo ng tubig. Huwag namang container, baka sisihin nyo ako. Yung ano na lang, yung ganyan kaliit lang, ano? Yung ganyan lang, 350 ml, no? O kaya naman 500 ml. Yan. At tapos, dalhin nyo na yung ibuhos nyo doon sa container para buong pamilya iinom. Amen ba? Ganun po ang sikreto, ha? Huwag container ang dalhin dito. Baka yung iba hindi na makadalo sa sobrang gaan ng container. Amen ba? O sige po, itaas natin lahat yan. Amang banal, ihanda mo ang aming mga puso sa pakikinig ng mabuting balita. Buksan mo ang aming mga isipan at mga pangunawa. Pagpalain ang lahat ng aming hawak kamay. Buksan ang durungawan ng langit. Basbasan at bigyan mo ng kapangyarihan ang lahat ng bagay na aming hawak ngayon. Na sino man ang iinom ng tubig na may pananampalataya, lahat ng katawan na mahina ay palakasin mo, Panginoon. Pagalingin ang lahat ng iinom nito. At pagpalain mo rin ang kanilang mga bag at mga wallet. Lahat ng kanilang mga lalagyan ay huwag mauubusan, kundi lahat ng kanilang lalagyan ay punuan mo, Panginoon. Pagpalain mo rin ang langis, ang mga dilantar na ito, lahat ng bagay na aming hawak, paghimalaan mo, Panginoon. At ganon din, lahat ng mga prayer request na nandito ngayon, O Lord, dalangin ko, ano man ang isinulat nila dito sa munting papel na ito, ako'y nananalig, magaganap ang iyong kalooban. Kaya naman, inaangkin ko, marami dito ang iyong tutugunin ngayon at magiging answered prayer ngayon. At lahat ng hinihintay nila na hindi pa dumarating bago matapos ang linggong ito, lahat ng hinihintay nila ay magdatingan na Panginoon. At lahat na magtitake ng board exam, ipasa mo sila.
At yung mga kapatid din namin, O Lord, na may mga passport at may mga dokumento, bigyan mo ng visa. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen! O sige po, pwede na po tayong magpasalamat. Pwede na po tayong maupo. Kayo naman, nagpamatali naman kayo. Pero huwag kayo mag-alala, mga ilang minuto lang naman. Alam mo, habang nag-worship kayo, umaawit kayo, nararamdaman ko yung presence ng Panginoon, ano? Kaya napakaganda yung kanta kanina, yung In the Goodness of God. At alam mo, madadaanan din natin ngayon yan, ha? At ngayon, para tuloy-tuloy na tayo, kayo ba'y handa na? Yes! Para walang antukin, sige nga, isang palakpak. Dalawa, tatlo. Tama-tama yung tatlo na yan, 30 minutes lang po tayo. Amen po ba? Bibilisan ko na po. Amen ba? Okay, so ngayon, sa darating na linggo, ito po yung ating Sunday Gospel. Ha? Yung nakaraan, Matthew 22 din. Ha? Anong topic nating nakaraan? Ha? Sino ho ang nandito? Andiyan pa ba kayo? At yung ating nakaraan, ha? Nandiyan pa ba kayo? Sabihin nyo na, pagbibigay. Lakasan nyo. Kaya nga sabi, alam mo, lahat ng pera ay may. Lahat ng pera ng tao ay may tao. Sabihin nyo nga. Lakasan nyo. Lahat ng pera ay may tao. Pero ang tao, may pera din. Andiyan po ba kayo? Kaya alam nyo ito, maganda po ito. Alam nyo, sabi nga, give to Caesar what to Caesar. Andiyan ba kayo? Give to God what to God. Yan po yung nakaraan. Ang ganda po ng pangyayari na yan, no? Kasi bawal maglabas ng pera na walang tao. Ikukulong ang tao. Pero ang ilalagay lang dyan sa pera, yung mga mga kilalang tao. Amen ba? Pero sa mga matatagal na mga hero, ano yun? Mga 20, 50, 10, mga bayani. Amen ba? Pero pag naman, malalaki ng pera, sino nilalagay? Hari o presidente, no? Diyan po nakalagay dyan. Kaya, alam niyo mga minamahal kong kapatid, ang Panginoon ay napakatalino. Alam mo, ang mga tao, bago magbuwis, bago magbigay ng tax ang tao, ang Diyos muna ang nagbigay ng tax. Andiyan ba kayo? Alam mo, si Jesus muna ang nagbigay. Kaya inutusan niya kanyang mga alagad at pumasok sila sa lungsod ng Jerusalem. Aba, pagpasok po nila, kailangan talaga lahat magpupuwis para walang masilip ang mga leader ng Israel. Ang ginawa po ng Diyos, inutusan niya si Pedro at ang iba pa niyang kasama. Sabi niya, sige, pumunta ka doon at buksan mo ang bibig ng isda. Saan ka naman nakakita isda? May pera. Amen ba? Saan ka ba nakakita? Himala, no? Ibig sabihin, walang mahirap sa Diyos. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Kaya alam niyo, kung mayroon ng unang nagbuwis, nagbigay ng tax, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo para makapasok sila sa lungsod ng Jerusalem. Ganyan po, iginagalang ng Diyos ang batas ng tao. Andiyan pa ba kayo? Iginagalang at nirerespeto ng Diyos ang batas ng tao. Bakit? Mahal ng Diyos ang tao. Naku, ito naman, continuation ngayon, continuation. Ngayon naman dito, at makikita natin, what is the meaning of the Gospel of Matthew 22, 34 and 40. Ayan po yan, ha? Anong reflection ang makikita natin dito? Isang palakpak muna. Isa pa. Isa pa rin. Ayan, hanggang 3 lang, ha? At dyan na tayo matatapos. Now, sabi ngayon dito, what is the reflection? Gospel of Matthew 22, verse 34, no? Sabi niya dito, Jesus tell us about the greatest commandment. Ito po, sabi niya, Jesus got question
by the Pharisees about which is the greatest commandment in the law. For Jesus, the great commandment is love. Sabi niya, ha? Jesus answered. Ang pinakamahalaga daw, sabi niya dito, the greatest commandment is love. A commandment that is easy to follow. Love God and love your neighbor as you love yourself. Amen ba? Kaya ang sabi dito, no, dalawa. Ang sinasabi ng Panginoon, sinabi ng Matthew 22, ang tungkol sa greatest commandment, si Jesus ay tinanong ng isang Pariseo tungkol kung alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Para kay Jesus, ang sabi niya, siya ang sumagot, ha? Para kay Jesus, ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig. Sabi niyo nga, pag-ibig. Ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig. Isang utos na hindi mahirap sundin. Andiyan pa ba kayo? Isang utos na hindi mahirap sundin. Ang alin? Ibigin ang Diyos. Amen ba? At ibigin ang kapwa. Kaya alam nyo, hindi mo maiibig ang kapwa kung wala kang pag-ibig na galing kay Yahweh ang Shaddai. Amen po ba? Kaya alam nyo, dito po ang sabi ng Bible, no? It is written in the Bible according to the Gospel of Matthew 22. Ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all thy heart. You shall love the Lord with, ano yon? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ano ba kayo? And second is love your neighbor as you love yourself. Ang sabi niya, ang lahat ng ito, ang sabi ng Panginoon, nakasalalay na ang lahat ng kautusan ni Moises. Kaya alam nyo, dito natin makikita na ibigin mo, ano kaya ibig sabihin nito, no? Ibigin mo yung kapwa o ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Andiyan pa ba kayo? Anong ibig sabihin yan? Ha? Kasi alam nyo ba, dito yung pinakikita ng Lord yung tinatawag na loving person. Sabihin nyo nga, loving person. Alam mo, pag loving person ka, kaya mong ibigin ang iyong kapwa. Kapag loving person ka, magagawa mo ang lahat dahil sa pag-ibig ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya lahat ng mga anak ng Diyos dapat maging loving person. Andiyan pa ba kayo? Kasi lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, alam mo ang El Shaddai, may tatlo no? Yung pinaka natin dito, yung faith, love, and unity. Kaya itong ating pinaka-logo dito. Kaya minsan makikita ninyo, ang pinaka-the greatest ay love. Andiyan pa ba kayo? Kung mayroon kang pananampalataya, kung wala ka namang pag-ibig, wala rin magagawa. Kung mayroon kayong pagkakaisa at pagbibigayan, kung wala ka rin pag-ibig, para ka lang batingaw na umaalikaw-ngaw. Kaya sa tatlong ito, ang pinaka-dakila sa lahat, walang iba ang pag-ibig ni Yahweh El Shaddai. Ha? Kaya tayo bilang tayo mga anak ng Diyos, maging loving person ho tayo. Ha? Walang masamang tinapay, lahat ay masarap na tinapay. Andiyan pa ba kayo? Kaya minsan iisip ko nga yan, no? Kaya sabi ng Panginoon, mga anak, kung ikaw ay loving person, dapat makikita mo ang katayuan. Dahil hindi pala mahirap. Sabi ng Panginoon, ang aking lang isasagot sa mga Pariseo ay ang ibigin ang Diyos. Bakit? Kasi nga naman, pag ikaw ay nagiging masunurin, walang mahirap na bagay. Ang tao palang masunurin, walang mahirap. Pero pag disobedient, very difficult. Napakahirap. Kaya dito pala makikita natin, pag ang isang tao pala hindi marunong sumunod, ang tao pala ay sumusuway, kahit iutos ng Diyos yan,
ang tao hindi rin makakayang ibigin ang kanyang kapwa. Kasi disobedient nga siya, di ba? Kaya pag ang tao talaga hindi masunurin, hindi niya magagawa ang isang bagay. Pero pag ang isang tao ay nagiging masunurin sa utos ng Diyos, maniwala ho kayo, lahat ng bagay magaan sa mga anak ni El Shaddai. Sabihin nyo nga, magaan. Lakasan nyo. Kaya pag sa'yo ay magaan, ang ibig sabihin, masunurin ka na anak ng Diyos. Amen ba? Kaya, lagi natin isipin na tayong lahat ay dapat maging loving person. Pangalawa, ipinakita ngayon ng Lord ay yung tinatawag na charitable person. Sabihin nyo na. Ano ibig sabihin ng charitable? Marunong magkawang gawa. Napaganda dito. At alam nyo kanina, loving person. Ngayon naman, charitable person. Ang ibig sabihin dyan, pag ika'y umiibig at nagmamahal, at ikaw ay nagiging masunurin, kakaakibat na pala yung salitang marunong kang magkawang gawa sa iyong kapwa. Andiyan pa ba kayo? Kaya maganda yung nakita ng Diyos, no? Alam mo, para ang Diyos, ang anak ng Diyos ay hindi magkasala. Ang Diyos, ang anak ng Diyos ay hindi masilo. Kasi alam mo sa Israel, sa bayan ng Israel, ang mga leader, magbayad ka sa hindi, pag nagkamali ka ng sagot, eh talagang hindi ka nila kakantanan. Andiyan pa ba kayo? Alam mo, magbayad ka sa hindi, pag nagkamali ka ng sagot, lagot ka sa mga leader ng Israel. Andiyan pa ba kayo? Hindi naman Hamas. Ito mga Paraseyo. Andiyan pa ba kayo? Alam mo yung mga Paraseyo, member yata ng mga Hamas to. Alam mo, mga Paraseyo, alam mo yung mga Pharisees, o yung mga Paraseyo at mga Sadduceyo, eh talaga naman, lahat ng paraan, eh talaga naman sinisilip nila kay Kristo. Ngayon, para wala silang masilip kay Kristo at napakatalino ng sagot, ang sabi ngayon ng Panginoon, pakibigay sa akin ang pera na yan. At ang sabi ngayon ng Panginoon, sino ang nakaukit dyan? Kaninong larawan ang nakalagay sa pera? Kay Cesar. Andiyan pa ba kayo? Mantakin mo ha. Bulwagan. Sa lansangan, bulwagan lansangan. Maraming tao. Eh alam mo ang synagogues, isa sa mga lugar na talaga dyan po nagtitipon ang mga leader upang sila ay magdebate. Andiyan pa ba kayo? Silang lahat ay magsalita. Pero alam niyo ba, sa talino at kahusayan ng ating Panginoon, kinuha niya ang pera at may nakaukit na larawan at ang pangalan ay Cesar. Ano sabi ng Panginoon? Kung gayon, give to Cesar what to Cesar. Ano pa sabi ng Panginoon? Give to God what to God. Alam niyo ba, namangha ang mga Paraseyo, namangha ang mga taong ito. Ano sabi niya? Matalino ang sagot ng anak ng Diyos. Bakit? Totoo nga naman, ibigay kay Cesar ang nararapat kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. Diyan pa lang ipinakikita ng Diyos ang pagkatawang gawa. Andiyan pa ba kayo? Alam niyo yung charitable person, kinuha ko lang ng konti, no? Kaya pag ikaw pala ay nagmamahal, ikaw ay nagiging masunuring, at ikaw naman ay loving person, anumang mayroon ka, hindi mo ipagdadamot para sa iyong pamilya, para sa iyong kapwa, sa anak mo, sa asawa mo. Minsan pa nga, pati buhay mo, inaalay mo na sa asawa mo. Mga anak mo, gagawa ka talaga ng paraan. Magkakawang gawa ka. Andiyan pa ba kayo? Kasi naman, ang mga father, alam mo, may kanya-kanya din, ano yan no? Papel. Ang father, ano tawag sa father?
haligi ng tahanan. Ang ina, sabi ko na nga ba, ilaw. Ano naman ang mga anak? Titignan ko naman ngayon. Andyan pa ba kayo? Isang palakpak. Dalawa. Mamaya na yung isa. Okay. Titignan natin. Seryosuhin ko muna ng konti ito. No? At alam niyo ba ang role ng mga magulang at ang role ng anak? Una, para hindi po ito mawala, no? Una, ang role ng father, siya po ang provider. Andiyan ba kayo? At ang ina, sila ang tinatawag na light bearer. Andiyan ba kayo? Ano naman ang anak? Caregiver. Sabihin nyo nga, lakasan nyo. Parang ngayon yata nila narinig yun. Okay, tingnan nyo ha. Ang tatay ay nagkakawang-gawa. Andiyan ba kayo? Ginagawa niya lahat ng paraan para matustusan ang lahat ng pangangailangan para sa kanyang pamilya. At ang pangalawa naman, ang nanay, dahil ang tatay ay talaga naman grabe ang kanyang pagpupursige sa mag-iina niya. Ang gagawin naman, dahil nakita ng nanay ang pagpupursige ng kanyang asawa, ibibigay naman ng nanay ang pinaka-the best para sa kanyang mister at sa kanyang mga anak. Amin ba? Dahil kapag mahal mo ang mister mo, ang pamilya mo, talaga naman ibibigay mo ang lahat. Andiyan ba kayo? Minsan nga makikita ninyo, pag pinaglilingkuran mo siya, ibig sabihin mahal na mahal mo siya. Pag nagsakripisyo ka, ginagawa mo ang lahat, naglilingkod ka sa kanya. Alam niyo ba, nagsisimula ang ministry sa pamilya. Andiyan ba kayo? Kapag ang pamilya mo maganda ang resulta, ang ibig sabihin, maganda rin ang resulta ng mga anak. Maganda ang ibubunga ng mga anak. Andiyan ba kayo? Sila po ang nag-guide, sila ang nagtuturo ng mga, kasi may 3 batas din dito, 3 commandments, no? Ang commandments sa lumang tipan ay umaabot ng 313. Pero dito sa natin, sa bagong tipan, 3 na lang. Andiyan ba kayo? Minsan nga, 2 na lang. Minsan nandyan yung civil law. Andyan yung tinatawag na, andiyan ba kayo? Moral law. At ang pangatlo, yung tinatawag na ceremonial law. Pag sinabing ceremonial law, mga kapatid, at kapag ang tao ay talagang nag-alay, nagbigay, naghandog, at ang kanyang sarili ay inihandog, lahat ng iyong kasalanan pinatawad na ng Diyos. Nag-alay ka ng hayop, nagbigay ka ng hayop, inyalay mo, ang lahat ng iyong kasalanan ay tinakpan. Because the blood of the animals is to cover the sin of Israel. Amen ba? Pero pagdating kay Kristo, hindi. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Andiyan ba kayo? Ibinigay ni Kristo ang kanyang pagkatao, pati dugo niya. Dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi lang tinakpan ang kasalanan mo. Dahil ang dugo ng hayop nagtatakip, pero ang dugo ni Kristo nag-aalis ng lahat ng mga nakatakip na kasalanan. Tinatanggal niya lahat. Andiyan ba kayo? Kaya nag-aalay, nagbibigay. Kaya alam nyo, yung po yun, makikita natin. Pagdating naman sa mga anak, ano tawag natin sa mga bata? Caregiver. Ano sa Tagalog ng caregiver? Andiyan pa kayo? Kaya kung paano ka inalagaan ng daddy mo, paano ka inalagaan ng nanay mo, pagdating ng araw, ikaw naman ang mag-aalaga. Andiyan pa ba kayo? Mapapalad ang mga bata kapag napalaki ng maayos.
at dinadala niyo sa gawain ito. Dahil hindi natin alam kung saan kayo dadalhin pagdating ng tamang panahon. Sino naniniwala hahaba buhay niya? Parang malungkot yata sila sa narinig. Pinakabahan na yata sila. Andiyan pa ba kayo? Dalawang palakpak. Huwag yung isipin nyo. Ha? Ang isipin nyo, ito po yan. The more na naglilingkod ka sa gawain ito, dumadalo ka sa gawain ito, lahat ng itinanim mo na mabuti, aanihin mo pagdating ng araw. Lahat ng tinanim mo, aanihin mo yan. Aanihin natin. Andiyan ba kayo? Alam mo, ang mga kabataan, darating ang araw, sila ang tagapag-alaga para sa iyo. Andiyan ba kayo? At hindi lang ikaw, pati lahat ng kasama mo sa bahay. Kapag may mga bata na masunurin at mapagmahal, alam nyo, yung bata na yan, pinagpala ni El Shaddai. Pinagpala ng Diyos ang bata niyan. Kaya dito sa Bible, sino ang bata na maging masunurin? Walang iba kundi si Kristo. Alam mo, tuwan-tuwa ang ama ng ang kanyang anak sinugo sa sanglibutan. Bilang sinugo, ibinigay. Sabi nyo nga, ibinigay. Lakasan nyo. Kaya nang ibinigay niya ang kanyang anak, natuwa ang ama sapagkat lahat ng kanyang role sa ibabaw ng mundo ito ay kanyang dinamtanan. Makasalanan sa hindi, lahat ng tao na nilikha nakinabang sa ginawa ng ating amang nasa langit. Pinagpala ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya alam nyo, sabi ng iba, kahit wala ng batas, basta't grasya ng Diyos ang pag-uusapan, lahat ng tao ay ligtas. Maganda rin naman yung sinabi ni Pablo sa Galatian. Pero alam nyo, hindi lang tayo nakabatay sa grasya lang ng Diyos. Andiyan ba kayo? Although, sabi ng Ephesian, ang kaligtasan ay hindi mula sa ng tao, kundi ang kaligtasan ay mula sa grasya ng Diyos. Ha? Naligtas ka dahil sa grasya ng Diyos. You have been saved by the grace of God. You have been saved through faith. You have been saved through Christ Jesus our Lord. Kaya tatlo din, ano? Pero alam nyo, ito ngayon, habang nabubuhay yung tayo, hindi ka lang nakadepende sa grasya na sabi ng iba, total, ako naman pala ay, kahit di na pala ako, sumunod sa batas, ligtas na ako. Nagot ko, hindi po. Lagot ka sa moral law. Lagot ka sa civil law. Andiyan pa ba kayo? Eh, doon lang yun sa tinatawag na ceremonial law. Ibig ba? Eh tayo, habang nabubuhay pa pala tayo, anumang bawal, ay bawal! Andiyan pa ba kayo? Pag sinabi ng batas, sumunod tayo. Kaya makikita ng ang tao palang masunurin, pinagpapala ng Diyos. Amin ba? Okay, so ngayon, yung charitable person, makikita natin na sabi nga dito, kung loving person ka, kaya mong ibigin ang iyong kapwa. Andiyan pa ba kayo? Sabihin nyo na, ibigin ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa dahil kay Kristo. Pangatlo, ibigin mo ang iyong kapwa dahil iniibig ka ni El Shaddai. Amin ba? Yung tatlo, puro tatlo tayo, ha? Take note, ha? Kaya alam nyo ba, pag ikaw ay charitable person, hindi ka talaga magtatangi. Sabi nyo nga, hindi ka magtatangi. Mantakin mo, sabi ng Matthew chapter 5, pinasisikat ng Diyos ang araw sa masasama at mabubuti. Pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang yung iibigin, ano pang gantimpala ang inyong tatanggapin? Eh kung ang mga nagbibigay sa inyo, ang siya lamang ninyong bibigyan,
Ano bang gantimpala din ang ibibigay nyo? At tatanggapin nyo? Saan ka magkakaroon ng gantimpala? Ito po ang pinakamaganda. Being a charitable person, ito po lahat ng hindi marunong magbigay, yun ang bigyan natin. Napakahirap ang challenge. Andiyan pa ba kayo? Yung maramot, yun ang bigyan natin. Andiyan pa ba kayo? Taas ka ng kamay ang mga mapagbigay. Pag isang kamay lang, iba ang ibinibigay. Pag mababa, alangarin pa. Pag dalawang kamay, lahat ibinibigay. Palakpakan natin siguro. Ayan ano. Pero alam niyo, tama-tama na sabi ng Panginoon, alam niyo yung kanta, sabi niya, lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Pero hindi ako kakanta, baka pumutok yung ano. Para ma-history na yun. Pero ganun pa man, bilang ikaw ay anak ng Diyos, dapat ano man ang kanyang kalagayan, hindi mo siya pahihintian. Huwag mong pahiramin ang nanghihiram lang sa'yo. Huwag mo lang bigyan ang nagbibigay sa'yo. Bigyan mo yung hindi nagbibigay. Pero alam niyo ba, huwag mo nang hintayin ang kapalit. Andiyan pa ba kayo? Huwag mong hintayin ang kapalit. Alam mo yung tao kaya lumalapit sa'yo, wala talaga siya. Minsan nga, yung aming mga, ito, kapatid ko, kami magkakapatid, ay 7. Ako naman ang pinaka-bunso sa lahat. Nakita ko po sila. Aba, nang makita ko yung kalagayan, sabi ko, sila pa ang pinagpala. Ako naman ang sinumpa. Diyos ko, Panginoon ko. Alam mo, mga kapatid ko kasi mga Muslim. Sino ang mga taga Mindanao? Salamat, wala ako lang. Alam niyo ba, mga kapatid ko, mga pinagpala, bago ako na-convert sa Catholic, si Brother Rudolph, takot-takot ng mga tinanas ko dito. Kasi mayroon pa akong sakit noon na hindi gumagaling. Matagal. Ang dami ko ng mga organisasyon pinuntahan. Doon naman sa Muslim organization, kung ano ang mga Latin, talaga nilalapin ako, wala rin tumalaw. Sabi ko, di ko maintindihan yung Latin. Andiyan ba kayo? Pero yun naman, nire-respeto ko kasi mga kapatid ko yun eh. Andiyan ba kayo? Mga kapatid ko yun, nire-respeto ko sila. Pero alam niyo ba, dumating po yung time na talaga naman ang lolo ko ay negosyante, pumunta ng Maynila. Sa madaling salita, dinala ako ng lolo ko sa Maynila. Punta kami dyan sa Mandaluyong. Ako ho'y taga Mandaluyong. Inabot ako dyan ng 30 years sa Mandaluyong. Ang liit-liit ko pa ho nun. Ganun. Ang liit ko, siguro ang edad ko mga 3 years old. 3 years old po ako sa Mandaluyong. Lumabas lang ako doon, 33 years old ako. Kaya, bakit ako nakangiti? Hindi naman side effect yun. Biyaya ho ng Lord, alam niyo ba? Doon ko na-encounter ang El Shaddai. At alam mo yung lolo ko, umating sa gawain. Tuwa-tuwa ang lolo ko. Ako naman, panay ang tingin ko lang. Pero dumating ang time, sa madaling salita, na-convert din ako doon. At ako'y napasama. At alam mo, piniri-over ako. Pero may naramdaman ako nung pinipray-over ko ako. At ang sabi ng preacher, si Brother Rico Lapaw. Siya po, yun, taga-Samar po yun. Kasi yung tatay ko, taga-Davao. Nanay ko, taga-Qatar. Samar. Taga-Samar po yung nanay ko. Nagsama ang mga Dapilyo at Samaratan. Good Samaritan. Nagsama-sama po sila. Pero alam nyo ba, to God be the glory. Si Brother Rudolph na dati may asthma, may sakit sa baga, pinalakad ako ng Lord. Pinalakad ako ng Lord. Biyaya ng Diyos yun. Kaya alam nyo bakit ako nagpursige sa El Shaddai? At ako'y natuwa sapagkat tinulungan nila ako. Ako naman, wala akong maibigay. Dahil ako'y walang-wala. Andiyan pa ba kayo?
Alam mo itong mga workers, binibigyan nila ako. Ako naman hiyang-hiya kasi, sabi ko, pag ako'y pinagpala, sabi ko, natutuloy ako gumawa ng prayer request. Alam niyo, yung prayer request na yan, tamad na tamad ako sumulat. Sabi ko, ano ilalagay ko dyan? Sabi ng lolo ko, anak, mag-isip ka ng tama. Kung ano ilalagay mo dyan, ilagay mo. Ako naman, sabi ko, una kong nilagay sa prayer request, ang sabi ko ba naman, makita ko ang nanay ko. Nilagay ko na agad yun. Tapos sabi ko, Lord, pagalingin mo rin ako, totally. Talagang total, pagalingin mo talaga ako. Alam mo ba, maikli lang yung sinulat ko, ang tipid. Ang laki ng distance, ang liit. 3 letra lang. Tapos ko, aba nang binasa ng lolo ko, anak, mukhang ang tinta ng pulpin, hindi mo binawasan. Sabi ko naman, tama na yan. Sa susunod na ako mag-isip, dahil di ko pa alam. Pero alam nyo, later on, doon ko lang na-discover, marami sa konti, basta't mula sa puso mo, hindi ka talaga. Kaya alam nyo, yung mga prayer request nyo, 100% totoo po yan. Pati mga ikapo, alam nyo, sabi ko, paano ko mag-iikapo? Wala rin akong ibibigay ito. Mamaya itong lolo ko, binigyan ako ng piso. Ay, alam mo, ang piso pala noon, mahalaga. Marami na nabibili. Ha? Pero hindi pa naman ako ganun katanda, ano? Pero binigyan mo ako, ang dami ko pong nabibili noon. Ang dami mo. Alam mo, ginawa ko, nagpapalit pa ako, papalit mo. Diyos ko, piso na pinapalit pa. Diyos ko, 4 na pinching ko. Sabi ko, ilang beses bang gawain dito? Ang ginawa ko, tama, benching ko muna. Sumunod, benching ko ulit. 50 na sumunod. Tapos yung 50-50, nang binuhos ko na lahat. Alam nyo, yun naman ay galing na sa puso. Pag ginagawa mo pala ang lahat ng bagay, malaki sa maliit, basta't mula sa puso mo, talagang garantisado talaga yan. Gagawin ng Diyos ang lahat sa'yo. At alam niyo, si Brother Rudolph, talaga yung saklay ko na yun, totally tinanggal ng Panginoon. Kaya naman ako may saklay, nakatiklop yung paa ko. Sabi ko, Lord, idiretso nyo lang. Ay, salamat po sa Diyos, dumiretso naman. Dati ho, yung kaliwa kong paa, yung kanan ang mahaba, pero nagdumiretso, yung kaliwa naman ang sumubrang haba. Sabi ko, Lord, kung magbigay ka, hindi kulang-kulang. Kung magbigay ang Diyos, sobra-sobra. Sabi ko, bakit naman? Sumubra. Pinalang pantay. Ay, alam mo, na-discover ko din pala. Pag nagbibigay pala ang Diyos, hindi kulang-kulang. Sobra-sobra talaga. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa sobra. Ako na lang ang mag-a-adjust ng sobra. Kaya totoo na, hindi ka pinagpala ng Diyos na kulang-kulang. Pinagpala ka ng Diyos dahil ang Diyos, God is more than enough. Yan pala ang tawag yan. Kaya alam nyo, wala na akong hahanapin sa gawain nito. Kasi lahat ng mga ginawa ko sa prayer request, granted. Answered prayer po ako. Tapos tamang-tama, hanggang high school lang ako. Sabi ko, nag-take ako. Lord, gusto ko rin, kahit may edad na. Ang klase ko, 20. 18. Ako naman 40. It doesn't matter. Hala, take kami. Ba't tugag din ang glory, nakatapos din? Nandiyan pa ba kayo? Pero hindi ko ginamit in our society. Ginamit ko sa gawain ng Diyos. Dito na lang po, binigay ko na lang kay Lord lahat ng bagay. Kasi bakit? Kasi natakot ako eh. One time na nagtrabaho ako sa government. Wala pa 1 taon, talaga naman nagkasakit po ako. Lahat ng kinita ko napunta lang sa sakit. Pero nang bumalik ako kay Lord, hindi na ako nagkakasakit. Kaya alam niyo dito, lahat pangalagaan natin. Andiyan pa ba kayo? Pag binigyan ka, mahalin mo. Pag ikay pinagkalooban ng bagay o talent o regalo, huwag mong sayangin. Ibigay mo ng lubos-lubos kay El Shaddai.
Dahil yan ang gusto ng Panginoon, maging charitable person tayo. Andiyan pa ba kayo? Kasi, alam mo, pag binigay mo ang lahat, alam mo, ang hinihingi ko na lang kay Lord, pahabain buhay ko. Alam niyo, lahat naman ng bagay, pwede naman ibigay ng Panginoon. Pero alam niyo ba, lahat naman bagay is temporal. Andiyan pa ba kayo? Alam mo, pinakamasarap na blessing, araw-araw, ibinibigay ni Lord ang buhay na pahiram niya sa ating lahat. Kaya ang tingin ko dito sa inyong lahat, hahaba buhay niyo. Tapos na kami gusto kumaba ang buhay. Ilan ang gusto niyo? Isigaw niyo ha, isigaw niyo. At dito na ako magtatapos. Bibilang ako ng 3 ha. Kung ano sinabi niyo, yun ang darating na buhay ha. Kaya may pakiusap ako sa inyo, huwag niyo nang tigirin. Dahil ang buhay ng tao, in times of Jesus, sa 4th generation, ay aabot na lang ng 120. Hindi na aabot ng 1,000, wala na. 120 na lang tayo. So ngayon, nasa inyo kung saan gusto nyo. Amen ba? Kung ano ang isinigaw nyo, yun ang darating sa inyo. Sino naniniwala, yun ang darating sa kanya. O sige ha, handa na kayo? Kaya may pakiusap lang ako, huwag na kayong magpipit. Ha? Okay. 1, 2, 3, go. Ba? Ang lakas na 120 daw. Sino gusto 100? Sino sumigaw ng 100? Ayun. 101. Si ate, ilang taon na kayo, te? Ito sila na, oh yes. Si nanay. Ilang taon na kayo, nay? Ha? 83? Uy, palakpakan natin sila, no? Alam mo, yung mga 79, 73, 75, 83, 80, yung 4 na yun, malapit na sila. Mag-90. Malapit na po sila. Bilayahin ng Lord dyan dahil malapit-lapit na sila. Mag-90. Amen ba? Kayo, ilang taon na rin po kayo? O 75, tumatakbo na rin siya. Amen ba? Sa 90. Kaya alam nyo, ang mga anak ng Diyos, tingin ko, kahit marami tayong trabaho, marami tayong mga dinadala sa buhay, dahil nagpapaaral ng anak, may mga pamilya, hindi biro ang mga bilihin at pangangailangan sa pamilya, pero lahat ng pamilya hindi pababayaan ni El Shaddai. Lahat ng pamilya makaka-recover. Lahat ng pamilya, lahat ng pangangailangan nyo, ibibigay ng Diyos. Hindi biro ang inyong pagsasakripisyo, hindi rin biro ang paghihirap nyo. Ang gusto lang ng Lord, maging loving person tayo. Maging charitable person tayo. Dahil ang lahat ng tao na naglilingkod kay Lord, kailanman hindi kanya mababayaan. Tumayo tayong lahat. Kaya sabi nga ng Bible, masarap ang magbigay kaysa tumatanggap. Masarap ang magmahal kaysa mahalin. Andiyan pa ba kayo? Ang pagkatawang gawa ay mula sa puso. Ang pagtulong sa tao ay mula sa puso. At alam niyo yung isip, puso, at buhay, inialay yan ng Panginoon. Kaya yung bibigyan ko sana rin ng dilim pa, yung love with all thy heart, mind, and soul. Pero sa susunod na lang po yan. Dahil malapit na ang All Saints Day. Andiyan pa ba kayo? Hali kayo rito, lapit kayo dito, may ipapahid ako sa inyo. Ito po yung tinatawag na wonderful and beautiful healing oil. No? Lalagyan ko kayo sa kamay at lalagyan ko kayo sa batok. Ha? Kapag mahaba ang buhok, itaas nyo. Pag wala naman, okay lang. So ngayon, sige natin po kayo ng konti. Okay, handa na kayo? Hinga muna kayo ng malalim. Isa pang hinga. Yung iba parang hirap na huminga. Parang ayaw lang huminga ng iba. Kasi kung hindi mo, hinga na lang, nahihirapan pa. Okay, mag-alala, normal na puso nyo. Okay, mag-alala, lahat ng mataas ng dugo, normal na. Lahat ng blood sugar ninyo, normal na. Ang kidney, ang heart, normal yan. Pati mga mata nyo, normal na rin.
Pero sa ngalan ni Jesus, lahat tayo na nandito. Ito'y grasya ng Panginoon. Kaya nais ng Lord, habang siya ay ating tinatangkilik na mapakinggan ang Ebanghelyo sa banal na misa at sa ganitong pagtitipon, lahat ng mga nagmamahal sa salita ng Diyos, mamahalin na rin ng Diyos. Nasakan kita kamay, Panginoon, maraming salamat sa kagandahan na ginawa mo sa gabi nito. Titiwala kami na ang iyong mga salita ay magre-rema sa puso namin, sa isip at buhay namin. Tulungan mo kami na masunod namin ang nais mo. Maganap ang nais mo. Huwag yung kalooban lang namin. Kaya ako naman nagtitiwala sa gabi nito, Lord. Lahat ng tinawag mo, kailanman wala kang pababayaan. Turuan mo kami lagi magpakumbaba sa sandaling maraming pagsubok ang dumating. Turuan mo kami magpasalamat at tumawag sa iyong pangalan sa sandali kami ay nahihirapan. Kaya naman nagtitiwala ako sa lahat ng mga tumugot at tinawag mo para ikaw ay pasalamatan. Lord, buksan ang durungawan ng langit. Iburos ang iyong masaganang espiritu sa aming mga kamay. Espiritu, Panginoon, ng iyong dakilang pagmamahal, Espiritu ng banal mong Espiritu, at inaangking ko lahat na nandito ngayon, lahat ng narinig namin ay aming magagampanan, aming magagawa sa banal mong tulong, at sa dakila mong pagmamahal, ikaw ang maghari sa buhay namin. Amang banal, pagpalain mo ang beautiful and healing oil na ito, na sino man ang malalagyan nito, maranasan niya ang kagalingan, maranasan niya ang kalakasan, maranasan niya ang kapayapaan, at guidance and protection ibigay mo sa kanya. And anointing and healing right now, in Jesus' name. Amen. Tunay na walang mahalaga kundi ikaw lamang. Mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala namang ibang hinihintay ang puso ko, kundi ang manatili sa piling ko.
Lahat ba nalagyan ng wonderful oil, tas ng kamay? Okay. Dalawa na lang kayo. Tama-tama, mamaya ibuhos ko ito sa inyong dalawa. Hindi sa inyo na lang. Hindi na lang yun. Mamaya ibigay ko po yan sa inyo. Okay? So, lahat na nandito, lahat na nalagyan yan, pagagalingin ng Panginoon. Pagingin na lang ang Diyos yan. Gusto niyo bang magkaroon yan? Tapos ang kamay gusto niyan. Naku, 8 lang yun nandito, ha? Mapalad yung makakakuha niyan. End ko na. At wala yan sa Ambel. Dito lang yan kay Father, ha?